Kumusta po kayo? Nararamdaman nyo rin po ba minsan ang pagod na hindi mawari, ang pananakit ng likod, o ang paggising na parang hindi nakatulog ng maayos? Para bang habang tumatanda, parami ng parami ang nararamdaman nating sakit. Ito po ay isang mapait na katotohanan na kinakaharap ng marami sa atin, lalo na sa ating mga may edad na. Alam niyo po ba na ang isa sa mga pinakamahalagang organo sa ating katawan, ang ating mga bato, ay madalas nating napapabayaan? At ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami ang nagkakaroon ng malubang sakit tulad ng chronic kidney disease o CKD. Ang CKD ay hindi lang basta sakit. Ito ay isang kondisyon na unti-unting pumapatay sa kakayahan ng ating mga bato na salay ng dugo, na nagiging sanhi ng pagtambak ng lason sa ating katawan. Ang katotohanan ay napakaraming Pilipino ang dumaranas nito at ang pinakamasakit ay marami sa atin ang hindi man lang nakakaalam hanggang sa huli. Pero huwag po kayong mag-alala, mayroong isang simpleng sikreto na madaling gawin at matatagpuan sa ating mga plato araw-araw na makakatulong na linisin ang ating mga bato at labanan ng paglala ng CKD. Hindi ito galing sa mamahaling gamot o komplikadong operasyon, kundi sa mga sariwang prutas na nasa paligid lang natin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga prutas na pinakamainam na kainin araw-araw ayon sa mga doktor upang linisin ang inyong mga bato at labanan ng CKD na mabilis. Manatili po kayo nga sa huli dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo at magbibigay ng pag-asa sa inyong kalusugan. Simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa mas malusog na bato at katawan. Ang unang prutas na dapat nating bigyan ng pansin ay ang pinya. Marahil ay paborito ninyo na ito o marahil ay kinakain ninyo lang kapag may okasyon. Pero alam nyo ba na ang pinya ay isang tunay na superhero para sa ating mga bato? Ang pinya ay mayaman sa vitamina C, manganese at bromelain. Ang bromelain ay isang uri ng enzyme na mayroong potenteng anti-inflammatory properties na napakalaking tulong para sa mga bato na nakakaranas ng pamamaga o stress. Ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing salarin sa paglala ng kidney disease. At ang pagkonsumo ng mga pagkaing anti-inflammatory tulad ng pinya ay makakatulong na maprotektahan ang ating mga selula ng bato. Higit pa rito, ang pinya ay mayaman din sa fiber na makakatulong sa digestion at sa pagtanggal ng toxins sa katawan na direktang nakakabawas sa trabaho ng mga bato. Isipin niyo, kapag maayos ang ating digestion at regular ang pagdumi, mas kaunting lason ang naipon sa katawan at mas nakakapahinga ang ating mga bato. Bukod pa rito, ang pinya ay mayaman sa tubig na mahalaga para sa hydration at pag-flush out ng toxins sa pamamagitan ng pag-ihi. Para sa mga meron ng early stage CKD o gusto lang mag-detox, ang pagkain ng sariwang pinya araw-araw ay isang napakagandang simula. Halimbawa, maaari ninyo itong gawing snack sa umaga o kaya ay lagay sa inyong smoothie. Kung minsan ay tinatamad tayong kumain ng prutas ng diretsyo, subukan niyo pong gawing blended juice ang pinya na walang asukal o kaya ay samahan ng kaunting mint para sa masarap at nakakapreskong inumin. Ang mga doktor ay madalas na nire-rekomenda ang pinya dahil sa mababang potassium content nito kumpara sa ibang prutas na isang mahalagang konsiderasyon para sa mga may problema sa bato. Ang mataas na potassium ay maaring maging delikado sa mga may advanced na kidney disease kaya ang pinya ay isang ligtas at masarap na opsyon para sa marami. Sa mga pamilihan, madali lang makakita ng sariwang pinya. Siguraduhin lang na hinug ito at walang mansa. Huwag po nating sayangin ang pagkakataong ito na magkaroon ng malusog na bato sa pamamagitan ng simpleng pagdaragdag ng pinya sa ating diet. Para po sa mas matatanda sa atin, maaari niyong hiwain ito ng maliliit o kaya idurugin para mas madaling kainin. Ang simpleng pagbabagong ito ay may malaking epekto sa pangmatagalan niyong kalusugan. At hindi lang po pinya ang may galing. Isa pa sa mga prutas na dapat nating kainin araw-araw ay ang sikat na mansanas. Narinig na niyo siguro ang kasabihan "an apple a day keeps the doctor away" at may malalim na katotohanan dyan lalo na pagdating sa ating mga bato. Ang mansanas ay mayaman sa fiber lalo na ang soluble fiber na tinatawag na pectin.
Ang pectin ay kilala sa kakayahan nitong mag-bind sa mga toxin at cholesterol sa digestive tract na tinutulungan ng katawan na maalis ang mga ito bago pa man ito makarating sa bloodstream at magbigay ng karagdagang pasanin sa mga bato. Para itong isang malinis na walis na lumilinis sa ating bituka na nagpapagaan sa trabaho ng ating mga kidney. Bukod pa rito, ang mansanas ay mayaman din sa antioxidant compounds tulad ng flavonoids. Ang antioxidants ay mahalaga dahil nilalabanan nito ang free radical sa katawan na sanhi ng oxidative stress. Ang oxidative stress ay isang malaking contributor sa pagkasira ng mga silula ng bato at sa paglala ng CKD. Sa pamamagitan ng regular na pagkain ng mansanas, binibigyan natin ang ating mga bato ng panlaban sa mga nakakasirang elementong ito. Ang mansanas ay mayroon ding mataas na water content na nakakatulong sa hydration at pag-flush ng lason sa pamamagitan ng ihi. Tulad ng pinya, ang mansanas ay may mababang potassium content na ginagawa itong perpektong prutas para sa mga may sensitibong bato o sa mga nagpapagaling mula sa kidney-related issues. Isipin nyo, isang mansanas lang sa umaga o kaya ay sa gabi bago matulog ay napakalaking tulong na sa inyong kalusugan. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para maprotektahan ang inyong mga bato. Minsan ang sagot ay nasa mga simpleng pagkaing nasa paligid lang natin. Maaari ninyo itong kainin ng diretsyo kasama ang balat dahil doon din matatagpuan ang maraming fiber at nutrients. O kaya, kung medyo hirap na kumain ng buong mansanas, hiwain ito ng maliliit o gawing applesauce ng walang asukal. Ang susi ay ang pagiging consistent sa pagkain nito. Ang pagkakaroon ng malinis at malusog na bato ay hindi imposibleng mitiin kung tayo ay magiging disiplinado sa ating kinakain. Ngayon naman, dadako tayo sa isa pang prutas na marahil ay paborito rin ng marami sa atin, lalo na sa panahon ng tag-init, ang pakwan. Ang pakwan ay higit pa sa isang pampalamig. Ito ay isang powerhouse ng sustansya na napakahalaga para sa kalusugan ng ating mga bato. Ang pinakamalaking benepisyo ng pakwan ay ang napakataas na water content nito na umaabot sa 92%. Ito ay napapalitaw sa pakwan bilang isang natural na diuretic. Ang ibig sabihin nito, nakakatulong ang pakwan na mapadali ang pag-ihi na siya namang napapalabas ng labis na lason at basura sa katawan. Kapag regular ang pag-ihi, nababawasan ang pagtambak ng toxin sa dugo na nagpapagaan sa trabaho ng mga bato. Para sa mga may kidney stones, ang pakwan ay maaari ring makatulong na i-flush out ang maliliit na bato sa pamamagitan ng pagdagdag sa daloy ng ihi. Bukod sa tubig, ang pakwan ay mayaman din sa lycopene, isang malakas na antioxidant na nagbibigay sa pakwan ng kulay pula. Ang lycopene ay kilala sa kakayahan nitong labanan ang oxidative stress sa pamamaga sa katawan na parehong malaking banta sa kalusugan ng bato. Sa mga pag-aaral, ipinakita na ang lycopene ay may protektibong epekto sa mga selula ng bato na nakakatulong na maiwasan ang pinsala na dulot ng mga nakakapinsalang free radicals. Mahalaga rin ang pakwan dahil sa pagkakaroon nito ng citrulline, isang amino acid na nagiging arginine sa katawan. Ang arginine ay isang nitric oxide precursor na nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo. Kapag maluwag ang daluyan ng dugo, nagiging mas maayos ang daloy ng dugo patungo sa mga bato na nagpapaganda ng kanilang function at kakayahan na magsalin ng dugo. Ito ay parang binibigyan natin ng mas maluwag na highway ang dugo para mas mabilis makarating sa mga bato at mas epektibong malinis. Tandaan, ang pakwan ay mayroon ding potassium. Ngunit ang dami nito ay nasa katamtamang level lamang na ginagawa itong ligtas para sa karamihan ng mga tao, lalo na sa mga gustong mag-detox at mapanatili ang kalusugan ng bato. Gayunpaman para sa mga may advanced CKD na pinagigpitan ang potassium intake, mahalaga pa rin kumonsulta sa doktor. Para kainin ng pakwan, maaari itong hiwain at kainin ng sariwa o kaya ay gawin juice na walang asukal. Isipin nyo, isang hiwa ng pakwan sa isang mainit na hapon ay hindi lang nakakapresko, kundi nakakatulong din sa inyong mga bato. Ito ay isang masarap na paraan upang panatiling hydrated ang inyong katawan at malinis ang inyong mga bato. Huwag po nating kalimutan ang pakwan sa ating listahan ng mga prutas na nakakatulong sa ating kalusugan. At mula sa pakwan, lumipat naman tayo sa isa pang kahangahangang prutas
na madalas nating makita sa palengke, ang papaya. Muntato. Ang papaya ay isang prutas na maraming benepisyo sa kalusugan at kabilang dito ang pagiging kaibigan ng ating mga bato. Ang papaya ay mayaman sa papain, isang uri ng enzyme na mayroong potenteng anti-inflammatory at digestive properties. Tulad ng bromelain sa pinya, ang papain ay nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan, kabilang na sa mga bato. Ang patuloy na pamamaga ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira ng mga selula at tissue ng bato, kaya ang mga pagkain tulad ng papaya na may anti-inflammatory effects ay napakahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng bato. Higit pa rito, ang papain ay nakatulong din sa digestion ng protina na nagpapagaan sa trabaho ng mga bato. Kapag maayos ang pag-breakdown ng protina sa digestive system, mas kaunting produkto ng basura ang kailangang iproseso at alisin ng mga bato. Ang papaya ay mataas din sa fiber na nakakatulong sa regular na pagdumi at pag-alis ng toxins sa katawan. Ito ay mahalaga dahil ang mga toxins na hindi na ilalabas sa dumi ay maaaring reabsorb at magdagdag ng pasanin sa mga bato. Sa pamamagitan ng papapanatili ng malinis at regular na digestive system, nagbibigay tayo ng malaking ginhawa sa ating mga kidney. Bukod sa papain at fiber, ang papaya ay mayaman din sa vitamina C at vitamina A na parehong malakas na antioxidants. Ang mga antioxidants na ito ay nakakatulong na protektahan ang mga selula ng bato mula sa pinsala na dulot ng free radicals na nagpapababa ng panganib ng chronic kidney disease at iba pang kidney-related issues. Ang papaya ay isa ring prutas na may mataas na water content na nakakatulong sa hydration at pag-flush ng lason sa pamamagitan ng ihi. Tulad ng pinya at mansanas, ang papaya ay may katamtamang potassium content na ginagawa itong ligtas para sa karamihan ng tao. Ngunit lagi pa rin tandaan na kumonsulta sa doktor kung mayroon ng malubhang kondisyon sa bato. Para kain ng papaya, maaari ninyo itong hiwain at kain ng sariwa o kaya ay ilagay sa inyong fruit salad. Ang hinog na papaya ay matamis at masarap na nagiging isang perpektong kapalit sa mga matatamis na dessert na maaring makasama sa ating kalusugan. Ang regular na pagkain ng papaya ay isang simple at masarap na paraan para suportahan ang inyong mga bato at ang pangkalahatang kalusugan. Hindi po mahirap hanapin ang papaya sa ating bansa at ito ay madalas na mura at sariwa. Subukan niyo pong gawing regular na bahagi ng inyong diet ang papaya at tiyak na mararamdaman ninyo ang kaibahan sa inyong pakiramdam. Mula sa tropical na tamis ng papaya, dumako naman tayo sa mga maliliit ngunit makapangyarihang berries. Papaya. Pag-usapan naman natin ang mga berries tulad ng strawberry, blueberry at raspberry. Bagamat hindi ito kasing popular ng pinya o papaya dito sa Pilipinas, unti-unti na rin itong nagiging accessible at ang mga benepisyo nito sa ating mga bato ay hindi dapat baliwalain. Ang mga berries ay puno ng antioxidants, partikular ng anthocyanins na nagbibigay sa kanila ng matigad na kulay. Ang mga anthocyanins ay kilala sa kanilang napakalakas na kakayahan na labanan ng pamamaga at oxidative stress sa katawan. Sa konteksto ng kalusugan ng bato, ang patuloy na pamamaga at oxidative stress ay mga pangunahing salarin sa pagkasira ng mga selula ng bato at sa paglala ng chronic kidney disease. Sa pamamagitan ng pagkain ng berries, binibigyan natin ang ating mga bato ng isang malakas na pananggalaban sa mga nakakapinsalang epektong ito. Isipin nyo, parang nagbibigay kayo ng kalasag sa inyong mga bato upang hindi sila basta-basta masira. Ang mga berries ay mayaman din sa vitamina C at manganese na parehong mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at sa immune system. Ang isang malakas na immune system ay nakakatulong na labanan ang impeksyon na maaring magbigay ng karagdagang stress sa mga bato. Bukod pa rito, ang mga berries ay mayroon ding fiber na nakakatulong sa digestion at sa pagtanggal ng lason sa katawan. Gaya ng nabanggit ko na, ang maayos na digestion ay napapagaan sa trabaho ng mga bato. Ang isa pang magandang katanghian ng berries, lalo na ang blueberries, ay ang kanilang kakayahang makatulong sa urinary tract health. Mayroon itong compounds na nakakatulong na maiwasan ang pagdikit ng bakterya sa pader ng urinary tract na nakakabawa sa panganib ng urinary tract infections o UTIs. Bagamat ang UTIs ay hindi direktang kidney disease, ang matinding UTIs ay maaaring makaapekto sa bato kung hindi agad malunasan. Kaya naman ang pagkain ng berries ay hindi lang para sa bato,
kundi para sa buong urinary system. Ang mga berries ay mayroon ding medyo mababang potassium content na ginagawa itong perpektong prutas para sa mga may problema sa bato na kailangang bantayan ang kanilang potassium intake. Kung mahirap humanap ng sariwang berries, maaari kayong bumili ng frozen berries sa supermarket na kasing healthy pa rin ng sariwa. Maaari ninyo itong ihalo sa inyong oatmeal, yogurt, smoothie o kainin lang ng diretsyo bilang isang masarap at healthy snack. Ang pagdaragdag ng berries sa inyong pang-araw-araw na diet ay isang napakagandang pamumuhunan para sa inyong kalusugan, lalo na para sa inyong mga bato. Huwag po tayong maging limitado sa mga nakasanayan lang nating prutas. Ang pagsubok ng bagong prutas tulad ng berries ay maaari magbukas ng pinto sa mas maraming benepisyo para sa inyong kalusugan. At mula sa makulay na mundo ng berries, lumipat naman tayo sa isa pang prutas na marami ring benepisyo, ang ubas. Ang ubas, lalo na ang pulang ubas, ay isa pang prutas na may malaking benepisyo para sa kalusugan ng ating mga bato at sa pangkalahatan nating katawan. Ang ubas ay mayaman sa resveratrol, isang uri ng polyphenol na kilala sa kanyang malakas na antioxidant at anti-inflammatory properties. Ang resveratrol ay naging sentro ng maraming pag-aaral dahil sa potensyal nito na maprotektahan ang iba't ibang organo sa katawan, kabilang nga ang mga bato mula sa pinsala. Sa konteksto ng kidney health, ang resveratrol ay nakakatulong sa pagbabawas ng oxidative stress at pamamaga sa mga selula ng bato. Ang patuloy na oxidative stress ay isa sa mga pangunahing mekanismo na nadudulot ang pagkasira ng bato at sa pamamagitan ng paglaban dito, ang ubas ay nakakatulong na mapanatili ang integridad at function ng ating mga kidney. Isipin nyo, para nagbibigay kayo ng isang protective coating sa inyong mga bato sa bawat butil ng ubas na inyong kinakain. Bukod sa resveratrol, ang ubas ay mayaman din sa vitamina K at vitamina C, pati na rin sa manganese at fiber. Ang vitamina K ay mahalaga para sa blood clotting at kalusugan ng buto, habang ang vitamina C ay isang malakas na antioxidant na sumusuporta sa immune system. Ang fiber naman ay nakakatulong sa digestion at sa regular na pagdumi na gaya na nabanggit ko na ay nagpapagaan sa trabaho ng mga bato sa pagtanggal ng lason sa katawan. Ang ubas ay mayroon ding mataas na water content na nakakatulong sa hydration at sa pag-flush out ng toxins sa pamamagitan ng ihi. Ang sapat na hydration ay mahalaga para sa optimal function ng bato. Tulad ng ibang prutas na nabanggit natin, ang ubas ay may katamtamang potassium content na ginagawa itong angkop para sa karamihan ng tao na gustong suportahan ang kanilang kidney health. Gayunpaman, para sa mga may malubhang kondisyon sa bato at pinaghihigpitan ng potassium, mahalaga pa rin kumonsulta sa doktor. Para kainin ng ubas, maaari ninyo itong kainin ng sariwa bilang snack o kaya ay ihalo sa inyong fruit salad. Ang tamis at lasa ng ubas ay nagbibigay ng kasiyahan sa pagkain ng prutas. Siguraduhin lang na hugasan itong mabuti bago kainin. Sa pangkalahatan, ang regular na pagkain ng ubas ay hindi lamang nakakatulong sa ating mga bato, kundi pati na rin sa ating cardiovascular health dahil sa antioxidant properties nito. Ito ay isang masarap na paraan upang mapanatili ang kalusugan at sigla ng ating katawan habang tayo ay nagkakaedad. Ang pagkakaroon ng malusog na bato ay isang napakahalagang hakbang tungo sa isang mas mahaba at mas masaya na buhay. Huwag nating kalimutan ang simpleng lakas na dala ng mga prutas na ito. Kaya po, sa kabuuan ng ating pinag-usapan, nakita natin ang kamangamangang kapangyarihan ng mga simpleng prutas na ito para sa kalusugan ng ating mga bato. Nagsimula tayo sa pinya na may bromelain at mataas na tubig na parang isang natural na panlinis ng ating sistema. Sunod, ang mansanas na may pectin at antioxidants na nagwawalis ng toxins at nagpoprotekta sa mga selula ng bato. Pagkatapos ay dumako tayo sa pakwan, isang natural na diuretic na mayaman sa lycopene at citrulline na nagpapaluwag ng daluyan ng dugo at nagpapabilis ng paglabas ng lason.
Ang papaya naman ay may papain at antioxidants na lumalaban sa pamamaga at nagpapagaan sa digestion. At panghuli, ang mga berries at ubas na puno ng malalakas na antioxidants tulad ng anthocyanins at resveratrol na nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa oxidative stress at pamamaga, habang sinusuportahan din ang pangkalahatang kalusugan ng ating urinary system. Tandaan po natin mga kapatid na ang maliliit na pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawis pagkain ay maari magdulot ng napakalaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi natin kailangan ng komplikadong solusyon para sa mga malalaking problema sa kalusugan. Kung minsan, ang sagot ay nasa mga simple at natural na bagay na nasa paligid lang natin. Ang pagkain ng mga prutas na ito araw-araw ay hindi lang isang gawi, kundi isang pamumuhunan sa inyong sarili, sa inyong pamilya, at sa inyong hinaharap. Huwag nating hintayin na lumala ang ating kondisyon bago tayo kumilos. Nayon na ang tamang panahon para simulan ang pagbabago. Simulan sa isang hiwa ng pinya sa umaga, isang mansana sa tanghali, o isang tasang pakwan sa hapon. Unti-unti, magiging bahagi na ito ng inyong pang-araw-araw na routine at mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa inyong enerhiya, sa inyong pagtulog, at sa inyong pangkalahatang pakiramdam. Ang pagkakaroon ng malusog na bato ay nangangahulugan ng mas kaunting sakit, mas kaunting pag-aalala, at mas maraming oras para sa mga bagay na talagang mahalaga sa inyo. Kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging responsable. Kapag malusob tayo, mas marami tayong magagawa. Mas matagal tayong makakasama ng ating pamilya at mas masisiyahan tayo sa bawat sandali ng buhay. At ito na po ang sorpresa na binanggit ko sa simula. Ang pinakamahalagang gamot na makakatulong sa inyong mga bato ay hindi matatagpuan sa botika, kundi nasa inyong kusina at sa inyong kamay. Ang kakayahan ninyong pumili ng masustansyang pagkain at ang disiplina na gawin itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay, iyan po ang tunay na lunas. Kayo po ang may hawak ng susi sa inyong kalusugan. Huwag po kayo mag-atubiling ibahagi ang inyong mga salubin o karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at ang inyong mga tanong. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito at naramdaman ninyo may natutunan kayo, paki-like po at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na content na makakatulong sa inyo na mamuhay ng mas malusog at mas masaya. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago. Mabuhay ang inyong pinakamahusay na buhay sa bawat edad.